po kasing si Duterte ay may bagong accusation dito po sa Malacanang na kung saan eto daw pong mga galaw ni Trillanes at mga paninira dito daw po kay Duterte ay alam, mga kababayan, or ipinag-uutos ng Malacanang dito po kay Trillanes. Sa madalit salita, may basbas ng Malacanang, ano po yung mga hakbang na ginagawa nitong si Trillanes para siraan ng siraan daw etong si Digong. So ngayon, pakinggan po natin yung naging buwelta, mga kababayan, ni E.S. Bersamin dito po sa mga accusation nitong si Duterte, mga kababayan, at pakinggan din natin etong accusation ni Duterte sa Malacanang. Ano po, so ito ay play na po natin. Rosalie, meron na bang kumpirmasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sinasabing planong muling pagtakbo sa eleksyon? June ngayon ay wala pang malinaw na detalye kung may plano ngang tumakbong muli sa pwesto sa Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil napakalayo pa ng taong 2028 at sa loob ng mahigit 3 taon maraming pwede pang mangyari. Pero batay sa pahayag nito, Hindi, pero mga kababayan, kasi may mga salita na itong si Duterte na gusto na niya magpahinga. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, kaya siya tumatakbo ng mayor, kasi nga kung titingnan po natin, gusto niyang protektahan yung kanyang sarili, mga kababayan, at gusto niyang ma-secure yung kapangyarihan nila dyan po sa Davao. Ano po, kaya nagpatuloy pa rin siya sa pagtakbong mayor. Pero kung tutusin, mga kababayan, ayaw na talaga ni Digong. Gusto na talaga niyang mag-quit at umalis, mga kababayan, at magpahinga na sa larangan ng politika. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. sa pakipag-usap sa kanyang dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, ayon sa former President, dahil sa mga ginagawa sa kanya ngayon na pag-atake, mapipilitan siyang tumakbong muli sa pagka-mayor. Ayan. Diba? Kasi itong si Trillanes, talagang Bukalakan yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ng gano'n yan. Walang pera yan. Kung Bulacan. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman na, wala namang kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na Malacanang ang nasa likod ni dating Senador Antonio Trillanes IV nang humarap sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng kanyang administrasyon. Matagal nang inaakusahan ni Trillanes ang pamilyang Duterte na tumatanggap ng salapi mula sa drug lords. Plano na ng dating presidente na magsampa ng kaso laban kay Trillanes. Yung kasinungalingan ni Trillanes gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang kapiting doon wala. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. Ito yung mga patungkol kasi, mga kababayan, do sa mga accusation ni former Senator Trillanes dito po kay Digong about po do sa mga bank account. Ito nga, naipaliwanag na naman natin to di ba? Napakadaling patunayan yan. Hindi na kailangan pa ng pahabain yung usapin na yan, mga kababayan, dahil unang-una, pirma lang ni Duterte at paggawa lang ng waiver at maipakita lang niya sa publiko, mga kababayan, yung kanyang bank account pamula nung una pang first history na binuksan yung bank account na yan, mga kababayan, pamula 2013 hanggang 2016, mga kababayan. Pag naipakita niya yan at wala talagang anomalya at wala talagang milyon-milyon at bilyon-bilyon na pumapasok na halaga ng pera, o di malinis siya, malilinis niya yung pangalan niya at masasabi niya sa publiko na sinungaling etong si former Senator Trillanes. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, ang hinihingi kasi ni Trillanes pamula ng 2014 hanggang 2016. Kasong ipinakita niya noon, mga kababayan, 8 years ago yung nakakalipas, pamula 2015 hanggang 2016. So nawawala yung 2014. Yun kasi, mga kababayan, ang ipinipilit pa rin sa ngayon ni former Senator Trillanes, kaya gusto niya na gumawa ng waiver etong si Digong. Kaso nga lang ang problema, marami pa silang mga pacheche-bureche at marami pa silang mga ganitong eksena, mga kababayan, at iniiwas nila
yung issue mga kababayan doon sa ipinangako nitong si Duterte sa Quadcom. Ano po, kaysa gumawa siya ng waiver, mag-sign siya ng waiver, ganito yung ginagawa niya. Mga kababayan, ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. At yung anak ko, mayor, mag-resign dapat. Dapat na kung totoo. Pero para kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hallucination o guni-guni lamang ito ni dating Pangulong Duterte at hindi na dapat patulan. Yan kasi mahirap mga kababayan kakapentanil kasi. Pag napapasobra kasi mga kababayan ng kakapentanil, wala, nagkakaroon talaga ng hallucination at kung ano-ano na ang mga pumapasok sa isip at minsan yung mga nabibitawan mong salita, biglang nag-iiba sa mga susunod na araw. Kumbaga, pabale-balentong yung mga binibitawang salita. Yan po kasi talaga mga kababayan, ang isang epekto kapag ka napapasobra yung paggamit ng fentanyl. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ano? Ganun na lang. Ano? Apa. With alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na yun. Ano po, sir? Hallucination. Sapol! But I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog of Malacanang. Samantala kung si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang tatanungin, maaaring ang tunay na layunin ng investigasyon ng Quadcom ay upang sirain ang reputasyon ng isang potensyal na matinding katunggali bago ang 2028 elections. Nako. Kilalang kaalyado ng mga Duterte si Congressman Alvarez. Ayon sa kongresista, maaari pang muling tumakbo si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo sa kabila ng edad nito. Dapat din anyang taong bayan ang magdesisyon kaugnay nito at kung may legal na issue, hayaang korte. Makukulit din talaga mga kababayan itong mga kaalyado ni Digong. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kahit ayaw na ni Duterte, kaya napipilitan siyang bumalik sa politika, kaya napipilitan siyang tumakbo ng mayor dahil dito sa mga kaalyado niya. Dahil mga kababayan, kahit paulit-ulit na sinasabi ni Digong na pagod na siya, hindi na niya kaya at gusto na niya magpahinga, etong mga to makukulit at pinipilit pa rin na bumalik sa politika at tumakbo sa politika, etong si Duterte. Sa tingin nyo ba mga kababayan, kung si Digong tatakbo sa 2028 bilang presidente ulit mga kababayan, sa tingin nyo ba kakayanin pa ba niya? At pwede pa ba ulit yun mga kababayan, natatakbo ulit siya sa pagka-presidente? At saka sa tingin nyo mga kababayan, bago mag 2025 midterm election, at tatakbo etong si Digong sa pagka-mayor, sa tingin nyo kakayanin pa kaya niya maging public servant, maging mayor ng Davao City? Kung hinihiling na nga niya umpisa pa lang na gusto na niyang magpahinga, gusto na niyang mag-retired sa politika mga kababayan. Eto nga lang mga to, ang makukulit at pinipilit pa rin si Digong na tumakbo kahit ayaw na nga ni Digong. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Ang magresolba nito. Matipid naman ang reaksyon dito ng mga kongresista. Good luck po. God bless. Doon, batay sa kalalabas lamang na abiso na hindi natuloy yung isasagawang pagdinig sana ng House Quadruple Committee o Quadcom sa Huwebes, November 21. Ito ay dahil marami sa mga kongresista ang abala sa pag-aasikaso sa kanilang mga distrito, lalo na yung mga naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad, kabilang na ang Bagyong Pepito. Balik sa Jude. Rosalie, ibig sabihin ba ang nagpapalutang ng muling pagtakbo sa pagka-presidente o sa Malacanang ni dating Pangulong Duterte si Congressman Pantaleon Alvarez? Siya lang ba yun o meron siyang kasama? Doon sa mga inilabas na pahayag ni Representative Alvarez, sa kanya nagmumula yung issue na yon na kasi mga kababayan, etong mga kaalyado ni Duterte, tanging si Alvarez lang ang nagpo-push dito kay Digong na bumalik bilang presidente at tumakbo sa 2028 mga kababayan. Pero eto namang si Panelo, kung matatandaan nyo, ang gustong mangyari ni Panelo, si Sara yung presidente, si Robin Padilla naman yung vice-presidente. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, eto mga gustong mangyari ng mga kaalyado ni Duterte, talagang gusto nilang mailagay, mailuklok ulit, maibalik ulit sa kapangyarihan etong mga Duterte. Pero ngayon mga kababayan kasi, iba na ang labanan dahil unang-una, si Sara Duterte ay hinahabol ng taong bayan at pinagpapaliwanag kung saan ginamit ang pera ng mamamayan.
Si Robin Padilla naman, kita nyo naman mga kababayan kung paano magtrabaho sa Senado. At eto namang si Duterte mga kababayan, hindi na nga gaanong makalakad tapos patatakbuhin pa nila sa 2028 bilang presidente. Kaya nga kung titingnan natin nasa ng utak ng mga kaalyado nitong si Digong, gusto nga lang kasi nila mga kababayan na magkaroon ulit ng kapangyarihan ng mga Duterte para may power ulit sila. Eto mga kaalyadong ito, nitong si Digong para makinabang ulit sila mga kababayan. Kaso nga lang ang problema ngayon, ang mga tao kasi, ang taong bayan, mulat na at alam na ang totoong kulay ng mga Duterte mga kababayan. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. May possibility. Una, sinasabi niya nga na kaya matindi yung pag-atake kay dating Pangulong Duterte, kabilang na Ayan. yung investigasyon na isinasagawa ngayon ng Quadcom ay dahil nakikita nga na magiging malakas na katunggali ang dating Pangulo sa 2028 elections. Alam nyo, etong balitang ito, kagabi ko pang naririnig to. Hindi lang mga kababayan doon sa mga DD vlogger, kung hindi pati doon sa mga pro-government vlogger, yung isang pro-government vlogger na tumiwalag at naiba ng landas. I think mga kababayan, hindi naman siya masasabi na pro-government. Bumanat lang siya ng kaunti kay Digong, mga kababayan, kinuha yung loob ng mga Marcos loyalists at biglang bumaligtad dito po kay Duterte. Yan yung malimit niyang sinasabi. Kaya siya bumaligtad mga kababayan kasi nakikita niya daw na malakas etong si Sara sa mga survey. Nakikita niya daw na kaya pinupunterya etong si Sara kasi malaki daw ang tsansa na manalo po ito sa pagka-presidente. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, lagi naman natin itong sinasabi na hanggat hindi kayang ipaliwanag ni Sara Duterte yung katanungan ng taong bayan kung paano nilustay ang pera ng mamamayan at hanggat patuloy niyang ipinapakita yung pangit niyang ugali, mga kababayan, tandaan niyo po yan. Ang pinag-uusapan dyan, interes ng mamamayan. At hanggat hindi niya ibinibigay yung kasagutan sa taong bayan, hindi siya susuportahan ng marami sa mga kababayan po nating Pilipino. Kaya lang naman mga kababayan, sa totoo, kaya lang naman nanalo etong si Sara sa pagka-vice-presidente ay dahil sinuportahan siya ng libu-libong Marcos loyalists. Hindi nga lang libu-libo kung hindi milyon-milyon na Marcos loyalist mga kababayan. Kaya siya nanalo sa pagka-vice-presidente. Pero kung hindi sinuportahan ng Marcos loyalist yan, hindi naman siya maluluklok bilang vice-presidente. Baka nga natalo pa siya nitong si Kiko Pangilinan. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. So sa kanya nagsisimula yung usapin na may posibilidad na pwedeng ulit tumakbo ang dating Pangulo sa 2028 national elections. Ano kaya ang batayan ni Congressman Alvarez? Kasi sa pagkakatanda ko, mula ako yung naging bata, 1987 Constitution hanggang sa ngayon, hindi naman ako abogado, pero tanda Bawal nang umulit. Yun ang pagkakaalam ko mga kababayan. namin yan na talagang nasa konstitusyon niya na hindi pwedeng magre-election ng isang presidente. Tama. Lalo't nakatapos siya ng kanyang term. Yung sinasabi ni Representative Alvarez nga na isa rin naman siyang abogado, no, na ang nakasaad sa konstitusyon na bawal tumakbo ay yung incumbent president o yung kasalukuyang nakaupo sa pwesto dahil maaari ngang maulit yung dating nangyari na sa ilalim ng panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nagtuloy-tuloy yung kanyang pag-upo sa pwesto. Ngayon, kung sakali nga na ito naman ay speculation lang, na kung sakali nga tatakbo muli sa pagkapangulo si dating Pangulong Duterte, bahala na anya ang korte ang magdesisyon kaugnay nito. Dahil sa paniniwala niya bilang isang abogado, yung isinasaad ng konstitusyon para sa mga incumbent o kasalukuyang nakaupong presidente, sila ang hindi pwedeng muling tumakbo. Pero yung mga nakapagsilbi na at tapos na yung termino para sa kanya, para kay Representative. Hindi, ang pagkakaalam ko kasi mga kababayan, yung dating presidente pwedeng tumakbo sa pagkabise. Pero hindi na siya pwedeng hindi na siya pwedeng tumakbo ulit sa pagka-presidente. Yun yung pagkakaalam ko mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Dahil kung titingnan po natin, since abogado naman etong si Alvarez, baka hindi niya gaanong maintindihan. Kasi pamula nga mga kababayan, nung naging bata ako, sinasabi din naman dito, na pamula nung naging bata din etong reporter mga kababayan, hindi niya pa nakikita na yung presidente mga kababayan ay naging presidente ulit. Pera na lamang nung panahon ni Marcos Sr. Ano po, pero ngayon mga kababayan, sa 1987 Constitution, wala pa naman tayo nakikita na yung presidente umulit ulit.
Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Representative Alvarez, pwede pa ulit na tumakbo ng eleksyon bilang Pangulo. Yun nga, medyo matinding question yan sa legalidad kasi nakalagay sa Constitution natin anytime pagkatapos ng iyong termino. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ayan, maliwanag naman mga kababayan ha, na yung accusation, sinagot naman yan ni E.S. Barsamin. Na yung sinasabi ni Digong, mga kababayan, na si Trillanes ay nagtatrabaho kay PBBM, yan po ay isang malaking kalokohan mga kababayan. Ito nga yung problema pagka mga Duterte, pwede silang mag-akusa. Pero kapag ka itong mga Duterte ang inaakusahan, akala mo naman inape. Mga kababayan, akala nyo naman pinagtutulungan. Pero pag sila mag-aakusa, malayang-malaya sila. May ipinakita ba si Digong mga kababayan nung nagsasalita siya sa tawag kay Panelo? May ipinakita ba siya mga kababayan nakatibayan na si Trillanes ay nagtatrabaho kay PBBM at pinopondohan ng gobyerno ni PBBM yung mga hakbang na ginagawa nitong si Trillanes para gibain etong si Duterte ayon kay Digong. Pero kung titingnan natin, wala naman silang katibayan. Yan nga yung malimit nating sinasabi dito na kapag ka sila mag-aakusa, talagang malayang-malaya silang mag-akusa. Pero pag sila ang inaakusahan, akala nyo naman mga inape. Mga kababayan, at talagang todo-todo yung paghingi ng simpatya sa publiko. Ano po, so ito maliwanag naman na hallucination lamang daw mga kababayan yung mga binibitawang salita nitong si Digong. Ano po, na kung saan inaakusahan niya ang Malacanang na pinopondohan itong si Trillanes.